kumakalat kasi ay siya ay namatay sa room 304. Oo nga Tama eh. ba? Tama ron. Oo. May araw, may oras, may room, di ba? Is that a good strategy for his team of communicators na gawin nyo yan? O hindi dapat na ginagawa ng presidente O yan? pampapogi lang ito. Nakakatuwa talaga itong si Luis Manzano, mga kadonatics. Panoorin nyo naman. Kung mababasa mo ang isip ng isang tao sa loob ng 24 hours, sino ang pipiliin mo? Galing yun, no? Ako. Ikaw. Asawa ko. Tama. Ikaw, sino ang gusto mong basahin ang isip? Mga anak ko. Ikaw, mga kadonatics. Maganda yung tanong. Sino yung pipiliin mo? Comment down below. Eto, nakakatuwa itong si Luis Manzano eh. yung sagot niya Kung dito. malalaman ng galit. Na, Luis, ikaw, babasa. Bukod sa asawa at anak. Oh, given na yun eh. Given Tama. na yun. Oh, okay. Ako pinaka-anuin ko na maisip ngayon, mabasa utak ng presidente. Alam mo, Luis, ito lang hindi mo mababasa yung utak ng presidente kung ano yung iniisip niya. Continue. Kasi syempre sa dami nangyayari, gusto mo malaman yung master plan. Kung ano yung naka-ready para sa mga Pilipino. Pero totoo to, gusto ko lang idagdag to. Gusto niyang malaman, mga kadonatics, kung ano yung iniisip ni Bongbong Marcos master plan kasi hindi niya nakikita, mga kadonatics, na may ginagawa yung Pangulo. Kaya sabi ko, hindi mo mababasa, Luis. Bakit? Walang iniisip yung Pangulo. Eh, yan naman yung katotohanan, mga kadonatics. Di ba? Wala. Kaya, empty. Paano mo mababasa? Nung nakarang eleksyon, sabi ko. Tayo, pag may failure tayo sa buhay, ang consuelo de bobo natin, sinasabi natin palagi, ay hindi, redirection ni God. Tama. Palagi natin, Paano, Luis? Sino ba naman, mga kadonatics? Sino ba yung mga kaalyado mo? First, yung stepdad mo, si Recto. Nako, alam naman natin, mga kadonatics, si Ralph Recto. Second, ang mga, Luistro. Luis! Paano ka mananalo niyan, si bruha ng kamara, mga kadonatics, si Jinky Luistro. Isa sa mga nangampanya sa kanila. Can you imagine? sinasabi na, kumbaga, eto tayo, ginaganyan tayo ni God, redirection. Pero feeling ko yung nangyari sa amin ni Kuya Yani was God's protection talaga. Yung talagang ginanyan kami ni Lord. Hindi lang basta-basta inusog. Tama. At eto, mga kadonatics, ito. As kunya, may matinding mensahe, mga kadonatics, sa nagaganap na impeachment case ni Inday Sara Duterte. At eto yung sagot niya, mga kadonatics, sa isang tanong kung nagiging fishing expedition na ba yung impeachment case ni Inday Sara Duterte. From the word fishing expedition, mga kadonatics, yung bang kumakalap lang ng mga ebidensya, mga kadonatics, kahit ano-ano na lang para itapon kay Inday Sara Duterte, parang trash, mga kadonatics. Ganyan, fishing expedition, kahit naman, mga kadonatics, walang mabigat na ebidensya. Yan yung nangyayari ngayon. Ito, panoorin nyo. They were alleging that the hearing is already on a fishing expedition. Just to Yes. follow up on the subpoenas that were issued, did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. Di ba? Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. Okay, from the word, mga kadonatics, they should not try to improve. Ang ginagawa nila ngayon, sinasabina nila yung mga tao, mga kadonatics, na improve sa case nila against Inday Sara Duterte. Very, very clear dito sinabi. They should not try to improve. Kung hindi, mga kadonatics, examine nila kung ano yung laman ng complaints. Yan talaga, mga kadonatics. Ang ginagawa nila ngayon, showing the sullen of the Vice President. Grabe! Napaka-clear, mga kadonatics, dito yung sinabi niya eh. If they go beyond that, that's If they fishing go- expedition already. Diba? So, it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. Yon, mga kadonatics. Biruin nyo naman itong mga
kumag na, I would say mga kadonatics, mga nasapian ng demonyo, itong mga congressman na to. Pero yun naman, nagsampa ng kaso sa Sal and Inday Sara Duterte na may, questionable daw mga kadonatics na Sal and Inday. Tapos, wala pala silang ebidensya. Ngayon pa sila magagather. Kaya nga, sinabi na yung ombudsman. At itong bungok na ombudsman naman, mga kadonatics, ay oo nga, magko-comply sila. See? Look at that. Do you agree with the defense team that this is almost akin to what is happening is a fishing expedition? I think there is a point there because Yun. the evidence that is being sought does not come from the complainants. It is coming from the Committee. committee. That should not be the case. Via the issuance of subpoenas. Yeah, All right. I think Yes. that Diba? is questionable. See, look at that, mga kadonatics. Very clear. Kung hindi pa nila maintindihan ito, ewan ko na lang, mga kadonatics. Well, anyway, wala naman talaga silang mga comprehension, mga kadonatics. Ay, nako, nakakapanglula. Yung binigyan ka lang ng kakunting power, mga kadonatics, ginamit mo pa sa kasamaan. Ito yung nangyayari ngayon sa Kamara. Sobrang panggigipit. Oh, di ba? Well, anyway, alam naman natin mga kadonatics, hindi sila magtatagumpay. Yung kasamaan, never at never yan na magiging victorious, mga kadonatics. May sinabi itong si Claire Castring. Kita nyo naman dito, mga kadonatics. Oh. Lakihan lang natin. Ayan. Ang sabi niya, ayan. May balita. Oh. Di ba? Galit na galit itong si Castro, mga kadonatics, about sa fake news. Anong ginagawa nila ngayon? Papasampahan nila ng kaso lahat daw ng nagfe-fake news. Pero look at this. Wala kang ebidensya. Ang sinabi mo lang, may balita. It means, narinig mo lang, mga kadonatics. The evidence, mga kadonatics, is not within your reach. Kasi narinig mo lang, may balita na may nagbabayad na ibang bansa. Whew! May nagbabayad daw, mga kadonatics. Ano? Sino ang binabayaran? Ito. Para bayaran itong mga trolls. Wow! Wow, mga kadonatics. Can you imagine that? Kung gaano to ka fake news? Me, myself, mga kadonatics, me, myself, I can testify na walang bayad sa mga trolls nga sinasabi nitong si Kumag na to. Which is, I don't think we are trolls, mga kadonatics. Walang nagbabayad niyan. Kasi kung mayroon, mga kadonatics, nako, paldong-paldo tayo. Di ba? Wala. This is what we are doing right now, mga kadonatics. It's out of the abundance of our hearts. Kaya nga, sabi ng Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano yung nasa loob, mga kadonatics, ay talagang ngayon. Hindi na kasi katulad noon, mga kadonatics, na kailangan pa natin like, ano ba to? Masakit ba tong pinagsasabi ko? Should I just stay quiet and silent and continue, mga kadonatics, observing on what is happening? No! The case is no longer like that today, mga kadonatics. That is not the case anymore. Nakita nila na ang dami na daw trolls. Ang dami nang nagsasalita ngayon sa ginagawa ng pangbabastos ng administrasyon. Dami nang nagsasalita. Ayaw na nilang tumahimik, mga kadonatics. Tapos sinasabi mo, Claire Castring, na trolls? Binabayaran? What? What the heck? Sinabi na yan noon ng ating mga kadonatics, ang bayad ng pinagsasabi natin ngayon, mga kadonatics, ay ang 6 years term ni Tatay Digong, ang magagandang ginawa niya. Kaya nakakahiya bilang isang spokesperson, mga kadonatics, na narinig mo lang pala, may balita, hindi ka sure. Tapos, sinasabi mo dyan, like, what the heck is going on? Nakakahiya talaga. Isa kang spokesperson, galit na galit ka sa isang fake news, tapos may balita. Ngayon, ibinabalita mo din. Hindi ka pala sure. Nako. At pati kang analyst daw, mga kadonatics, ng mga
dilawan at pinklawan. At ngayon, parang loyalistang analyst na din daw. Eto. Anong basa mo? Sabi ko nga, exciting din ang nangyayari sa Pilipinas. Ano po? Bago tayo dumako dun sa impeachment secretary, maganda ba itong ginagawa ni Pangulong Marcos na siya na mismo partner, siya na nag-announce. Siya na nag-a-announce. Oo. Siya na yung nag-update kasi nagagalit na yung mga kababayan natin. Bakit ang Pilipinas ang may pinakamalaking taas sa produktong petrolyo? At yung iba na Napansin kasi. control. Oo eh. Maganda ba itong ginagawa niyang stance ngayon, Secretary? Si Alvin at si Bigornia, Doris mga kadunatics, ay talagang nalalamangan sila ngayon ni BBM kasi siya ang nag-a-announce sa lahat ng mga nangyayari. Ay nako. Sobra mga kadunatics. Di ba yung mga undersecretaries mo or yung mga cabinet members mo, sila dapat mag-announce mga kadunatics kung ano yung nangyayari sa kanilang mga ehensya. Pero ayun, and I don't think so mga kadunatics siya talaga. Or sino kaya? Kasi hindi pa natin siya nakikita until now. Well, dapat lamang na siya na yung humarap dahil ang kumakalat kasi ay siya ay namatay sa room 304. Oo nga eh. Tama ron. Oo. May araw, may oras, may room, di ba? Grabe yung fake news. Fake news. Tapos pati yung mga journalist sa Malacanang ay peddler daw ng fake news. So isang dahilan yon kaya siya humaharap. Okay. Dahil sinasabi na siya ay seryoso ang kanyang karamdaman o siya ay pumanaw na. No? Pumanaw na. Habang siya ay nasa Bataan, pinagdiriwang yung araw ng kagitingan, kumakalat yung balita. No? So isa yun. Ikalawa ay kailangan magpakita siya ng leadership. Dahil unprecedented itong economic crisis na hinahanap natin dahil sa Iran war. So, grabe yung pagtaas ng gasolina, ng mga nagsisimula lang tumaas yung presyo ng bilihin, kuryente, etc. So, kailangan niyang i-assert na sa crisis na ito, siya ay in control. So, yun yung dalawang dahilan kung bakit siya na yung humaharap. Wow, ganyan pala yung mga kadunatics, in control Tama yun. Tama. Pag pina-analyze sa'yo, strategically speaking, tama yung ganyang stance na dapat hindi mo na nga trabaho mag-announce. Kaya nga. Hindi mo yung nag-a-announce eh. May tao ka eh. Para siyang tiga-DCMM. No? Lagi nasa news, no? Kulang na lang ay katabi niya si Doris, kumakain ng pandesal. Ayun, Hindi, pero una sa balita. strategic ba yun, Ronald? Is that a good strategy for his team of communicators na gawin nyo yan? O hindi dapat na ginagawa ng presidente O yan? pampapogi lang ito. Well, Pampapogi. yes and no. No? Yes and no. Sabi ko nga, dahil sa dalawang dahilan, ay kinakailangan siya magpakita at mag-assert ng leadership. Pero at the same time, ay i-absorb niya yung mga banat sa kanya. No? So, two-edged yan yung ginagawa niya na yan. So, mahalaga, ano ba yung mensahe nila? Dahil kung hindi maganda yung kanilang narrative, ay pwede rin maging vulnerable siya sa mga atake. Kumbaga, the buck stops with him. Kung ano yung mga problema, halimbawa sa corruption, meron bang mahuhuling big fish o mga dilis lang ang mahuhuli? Halimbawa, sa usapin ng economic crisis, ma-mitigate ba nila itong pagtaas ng presyo ng langis o hindi? So, yes, nagpapakita siya ng leadership, pero at the same time, siya yung a-absorb ng kahit anong banat. Halimbawa, itong binuo na koalisyon ng mga Duterte, yung rage, yung galit, no? Naka-focus yan sa kanya, no? At sa kanyang mga kaalyado. So yun ang pakay no. Nagulat Oo. din nga ako, nabasa ko yung kanina eh. Oo, yun sa- yung grupo na Rage. binuo. Oo. So Oo. ang basa mo, Ronald, ang target nito siya mismo. Yes, of course, dual din yung purpose niyan para depensahan si Sara dun sa impeachment na parating, lalo na may hearing bukas at sa mga susunod na mga linggo. So, pero at the same time, gusto nilang i-harness yung nagsisimulang galit ng mga tao dito sa economic crisis dahil sa isang external factor. Gusto nilang sabihin na lahat ng nangyayari dito ay kasalanan niya. No? Kaya, yung maganda, ang kanilang naratibo, i-absorb niya yung mga balat na yan.
Oo. Dahil malinaw talagang classic Duterte itong binuong koalisyon. Rage, galit. No? So ito ay mensahe dun sa mga boboto sa impeachment na mag-ingat kayo. No? Dahil yung galit namin ay baka tamaan kayo. There will be hell to pay. So, very lang. clear yung Dapat mensahe nitong koalisyon na binuo. Kakalimutan namin lahat. We will forgive everything kung hindi kayo boboto sa impeachment. Pero kung boboto kayo sa impeachment, there will be hell to pay. Sasalubungin nyo yung aming rage, yung aming galit. So that wasn't lost on everyone. Galit ang nagpapatakbo dito sa koalisyon na ito. Pero susunod kaya o kaya ay simpatya ang mga tao doon sa sinasabi nilang rage. Oo, lahat naman tayo apektado, di po ba? Tsaka lahat tayo galit sa Oo, katiwalian. galit naman tayong lahat. Pero sa Yes. ganitong klaseng sitwasyon natin ngayon, specifically, yung pagbabanta na naman ni Trump na haharangin yung Strait of Hormuz, o di wala na naman makakapasok. Baka mabaliwala yung sinabi ng Pangulo na bababa, may malaking For this rollback. week talaga, bababa, partner. Sure na yan. Okay, Nakataga na yan sa bato. Ang pinag-usapan mo naman doon kay US President Trump, yung future next week naman yun. Ibang usapin naman iba yun. pa yun. Oo. So, parang wala nang katapusan, Professor, yung ganyang klaseng circle natin na paulit-ulit na lang. Tapos susundutin pa nung politika na magalit tayong lahat kasi nakakagalit na. Yes, depende nga sa strategy. Pwede kasing paliwanag ng gobyerno, ng presidente, na malaking bahagi nitong krisis ay external. Dahil dito sa gera sa Hormuz. Halimbawa, 98% ng ating langis doon ang gagaling 98%, imagine mo yun. So talagang tatamaan tayo. So kung ang mensahe nila ay external ito at kinakailangan natin mag-unite, magkaisa, imbis na mag-away-away, then medyo lamang sila sa narrative. Pero kung magpa-fumble sila, hindi nila maipapaliwanag na ito ay external generated crisis at imbis na tayo ay mag-away-away, tayo ay magkaisa. Kung hindi nila mapapaliwanag yon, tatamaan sila ng husto. Or Dahil perhaps, hindi na maiisip ng tao Yeah. Hindi nila maiisip si Trump, si Netanyahu. Ang maiisip na lang nila, ang leader namin si BBM. So anong ginagawa niya para sa aming problema? So, yan, labanan niya ng naratibo. At saka, at the same time, may magagawa ba sila para mabawasan? Halimbawa, sa mga chuper, sabi nila, ay bibigyan ng subsidy bawat kilometro na sila yung maandar. At sabi ng iba, hindi yan sapat. So, labanan na yan ng paliwanag. Labanan na yan ng ayuda. yeah. No? Dahil wala ka masyadong magagawa at this point. Ang magagawa mo ay medium term. In the future, bakit 98% ng ating langis nanggagaling sa isang lugar na napaka-volatile? No? So, aayusin yan. Itong oil deregulation law na wala tayong pakialam dito sa mga oil companies. Pag nagtaas ang presyo ng langis, parang rocket, ang bilis ng pagtaas. Pag bumaba ang presyo ng langis, parang feather, ang bagal bumaba. Yeah. So yan yung mga medium to long-term problems na kailangan natin solusyonan, lalo na ng gobyerno. Pero in the immediate, ano yung kanyang gagawin? Dahil babanatan siya ng kanyang mga kalaban. Lalo na itong bubuo lang na koalisyon na rage. And even sacrifice siguro yung buwis, ano? Kasi syempre, partner, minin naman natin, yan Buwis ang na lifeblood. naman! Na ibig sabihin, Ay, dapat sorry. willing sila na isakripisyo yung kikitain dun sa... Tama. Anyway, nananakaw lang din naman ng party nun, di ba? Correct. Might as well give it back to the consumers, Ronald. Tama yan, Alvin. Dahil nakita ng mga tao last year, bilyon-bilyon yung ninakaw Kaya nga. ng mga korap. At itong mga nagnakaw, hindi pa nakakasuhan o nakukulong. Yun. At hindi pa nababawi yung ninakaw. So kailangan nilang ipakita na sa kabila ng ganyang klaseng unprecedented massive corruption, ay meron pa rin gagawin ng gobyerno para sa tao. No? Kaya halimbawa, itong buwis, pinag-uusapan ng excise tax, kalahati yata yung tatanggalin. Pinag-uusapan yung IBAT. Ito, mas maganda ang epekto nito dahil lahat tinatamaan ng IBAT At saka kumikita ito sa crisis, itong IBAT. Dahil tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang IBAT. Tama. No? Ikatlo, itong mga pera ng gobyerno na nakatenga. Halimbawa, sa DBM, may 230 billion dyan.
Sa calamity fund, may 39 billion dyan. Sa contingency fund, merong 13 billion dyan. Dito sa paborito mo, Doris, itong confidential at saka intelligence fund, mahigit 10 billion yan. Okay, tama. Yung ating mga GOCC, trillion ang pondo niyan. So, kailangan tulungan nila yung kanilang mga membro. Yung mga utang, i-cancel muna. Yung mga subsidy, lakihan. No? So, maraming pwedeng gawin ng gobyerno. Kung hindi nila gagawin yan, talagang tatamaan sila sa galit ng tao. Yan. Pero sa gitna nitong lahat, kasi bukas ngay kamo, si Madriaga ay haharap doon sa kamera. No? Expected. May room pa ba ang taong bayan para ma-appreciate naman at matanggap na mayroon pang development sa political side? Kasi sabihin ng mga pro-Duterte, Oo. ang dami na nga nating problema. Yan pa yung pinagkakabalan yung impeachment na yan. Oo. Tama, ang sasabihin nila ay may krisis tayo, mayroong corruption tayo, tapos tinutuloy nyo pa rin ang politika. Kakasuhan nyo kami dahil sa daan-daang milyong korupsyon, pero bilyon-bilyon naman ang nawala last year. No? So, ikukumpara nila. Pero, mahirap kasi ipaliwanag na ang ninakaw ko, daan-daang milyon lang. Ang ninakaw nila, bilyon-bilyon. No, mahirap yun eh. Ibig sabihin, kasama ka doon sa sistema ng korupsyon. Kaya dapat ipagpatuloy pa rin itong ebidensya na ito, katulad ng sasabihin ni Madriaga. Pero ang mahalaga dyan, mahalaga si Madriaga, pero mas mahalaga ay mabubuksan ba yung kanyang bank accounts? No? Tingin ko yun yung magiging climax Oo. nitong hearing sa Justice Committee. Haharap bukas si Ombudsman Boying Remulla para dalhin yung salin ni Vice President Sara Duterte. Bakit dadalhin yung salin? No? Bakit dadalhin? Para iset yung template para sa pagsabina at pagbukas ng kanyang bank accounts. Tingin ko yun yung direksyon. Pwedeng mamali ako Oo, pero oo. kaya kinukuha yung kanyang salin para may dahilan para buksan yung kanyang bank accounts. At doon, kung sakali, makikita yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes at ni dating Deputy Ombudsman Carandang na yung kanyang bank accounts ay daan-daang milyon, even billions, at ito ay nanggaling sa anomalous sources. Grabe ka, fishing expedition talaga mga kadulatik. Sobra! Di ba? Ganyan. Ganyan sila ngayon. Sobrang busy nila sa pagpa-impeach kay Inday Sara Duterte. To the extent mga kadunatics na nagiging fishing expedition na. Ganyan kagalit nila mga kadunatics sa mga Duterte. At anyway, we will not allow them to do that mga kadunatics. We will not allow them to succeed. Comment down below kung agree ba kayo sa wish ni Luis Manzano mga kadunatics at papasahin natin yan. Thank you so much and God bless you mga kadunatics. Ingat palagi. Bye-bye!